Ano ba ito talagang si Sara? Grabe ang kaignorantehan sa batas ha, tungkol sa impeachment niya. Bakit? Bakit? Ha? Eh, 'di ba? Ito kasi ang nangyari mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Si ano, si Congressman Chel Jokno nagpas ng motion si Chel Jokno para una i-preserve yung mga ebidensya. Ha? I-preserve yung mga ebidensya at saka si Madriaga ay i-transfer na ng custody mula sa BJMP jail facility sa Camp Bagong Diwa papunta sa Kamara sa ilalim ng Justice Committee. O yan yung motion ni Chel Jokno, i-preserve yung mga evidence, documentary evidence at iba pang mga ebidensya. Kaya nagre-request siya ng subpoena. Subpoena. O ngayon, naglabas ng statement si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, kita nyo, wala pa naman pala kayong mga ebidensyang hawak laban sa akin. Yan ang sabi ni Sara, mga kabunyog. Wala pa naman pala kayong mga ebidensya. Ngayon pa lang kayo magsusumpina. Ang gusto nyo, isumpina kami ng mga ebidensya para magkaroon kayo ng ebidensya laban sa akin. Sabi niya, di malinaw, totoo yung sinasabi namin na wala kayong ebidensya pero nag-file na kayo ng impeachment. Ang sinasabi kasi ni Sara, ang tawag niya doon, fishing expedition daw. Kasi nga may motion si Congressman Chel Jokno na isumpina yung mga ebidensya. Halimbawa, yung mga bank records ni Sara, yung SALN ni Sara, ipinapasumpina yon. Pati si Madriaga, nire-request na i-transfer na sa Kamara para kapag pinatawag siya sa hearing ng Kamara, madali na. Yan yung mga motion na final ni Chel Jokno. Doon nagkukomentaryo ngayon itong si Sara Duterte. Sabi ni Sara Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, fishing expedition daw. So sagutin nga natin yan. Fishing expedition ba yun? Kasi ang sinasabi, wala naman pala kayong ebidensya pa para sa akin, laban sa akin, nag-file na kayo ng impeachment. Ano ang patunay niyan? Sabi ni Sara, bakit nyo sinusumpina yung mga bank records ko? Bakit nyo sinusumpina yung SALN ko? Wala naman pala kayong ebidensya. So ang gusto nyo ngayon, isumpina ako yung mga mga bank records niya at SALN dahil wala ngang ebidensya laban sa kanya. Siyempre, pag sinumpina yon at prinuduce yon, magagamit na yon laban sa kanya. Bakit ko sinasabi na ignorante sa batas si Sara Duterte? Mga kabunyog, mga kababayan. Bakit ko sinasabing grabe ang kaignorantihan sa batas? Unang-una, nang final yung impeachment, mayroon na yang mga grounds sa impeachment at mayroon na yang attachments. Ang dami nang naka-attach doon. Ang dami nang naka-attach doon. 'Di ba? Nung final nga yung mga impeachment complaints na yon, kinarga na sa kariton eh. Ang nakita naman natin kung gaano kakapal yung mga dokumento na yon. Ibig sabihin, nung final yung impeachment, nakasite na doon, hindi niya ba napanood yung si Leila de Lima? Bawat ground ng impeachment, sinasabi ni Leila kung ano ang ebidensya doon. Paragraph 100, paragraph 111, annex ganito, nandun yun. Ibig sabihin, marami ng attachments doon, marami ng naka-attach na mga ebidensya doon at testigo. Halimbawa, yung mga minutes ng mga hearing sa Kamara tungkol sa confidential funds, naka-attach na yon. Yung mga COA disallowance, nandun na yon, naka-attach na yon. Yung mga liquidation ng Mary Grace Piatos, naka-attach na rin yun. Ibig sabihin, sapat-sapat na yung ebidensyang nandun. Kaya anong sinasabi ni Sarang final daw yung impeachment, walang ebidensya? Ang dami na ngang ebidensya. Kaya nga sinabi ng ang boto nga ng mga kongresista, okay,
sufficient in form, saka sufficient in substance. Okay na yon. So, ibig sabihin, pasado na sa form saka sa substance. Ano na ang sunod na step? Ang sunod na step na, ipipresent na ng mga complainants yung ebidensya. So, mayroon bang ebidensyang ipipresent? Yes! Kaya nga nag-motion si Chel Diokno na ibig sabihin si Madriaga testigo namin. Kung pwede ipadala na yan dito na sa house, dito na lang ikulong. Dito na i-detain sa facility ng house para madaling ipatawag. Mali ba yun? Mali ba yun? Tama lang yun. Para madali ang pagtapatawag sa kanya. Kaya lang, sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, kailangan ng approval ng korte niyan. Kasi may kaso na sa korte eh. Hindi pwedeng ang magdesisyon lang yan, House. Diniscuss ko rin yan, pinaliwanag ko. Sabi ko, yung motion na yan na i-transfer ng custody, hindi naman pwedeng desisyon ng House lang yan. Kailangan yan, approval ng korte. Kasi sa ngayon, ang may jurisdiction kay Madriaga, korte. Pero sa tingin ko naman, papayagan ng korte yan. Di ba? Yung paliwanag ko na yon, kung napanood nyo yon, ganun din ang sinabi ni Congresswoman Lustro ngayon. Ngayon, ibig sabihin, pinapatawag si Madriaga, ilipat na dun sa kamera. Mali ba yon? Anong mali dun? Ngayon, yung tungkol naman sa SALN sa bank records. Ganito kasi yan mga kabunyog. Yung bank records kasi ni Sara, hindi yan basta-basta makukuha ng complainants. Halimbawa ako ang nag-file ng complaint laban kay Sara. Pwede ba akong kumuha ng bank records ni Sara? Hindi. May bank secrecy. May bank secrecy law. Pero sino ang pwedeng kumuha ng bank records ni Sara? Ombudsman. Isusumpi na ang AMLAC. Sino naman ngayon ang mag-o-order sa ombudsman? Kamara. Yung House of Representatives. May power ang ng subpina. May subpina power ang Justice Committee. So ganun lang naman ang mangyayari. Kumbaga yung Kamara, yung Justice Committee, isusumpi na yung ombudsman na kung pwede i-produce yung SALN ni Sara. Para legal yung proseso. Legal yung proseso. Bawal ba yun? Hindi bawal yun. Kasi may power ang Kamara na magsumpi na para sa impeachment. Pwedeng isumpi na ang ombudsman. O ang ombudsman naman, dahil impeachment yan, magko-cooperate yan. Anong gagawin ng ombudsman? Ipoproduce yung SALN. Bawal ba yun? Hindi. Kaya, ano ba itong inaano ni Sara Duterte? Ang ibig niyang sabihin? Ang ibig mo bang sabihin, pag-file mo ng complaint, ng impeachment, dapat lahat ng ebidensya nandun na? Actually, yung impeachment ni Corona, marami doon na lumabas na mga ebidensya, lalo yung dollar accounts niya. Nung sinubpina na ng korte, ng Senado, yung impeachment court, sinubpina. Actually, pagdating sa trial, marami pa dyan na isusubpina sa kanya. Marami pang isusubpina ng mga testigo dyan. Bawal ba yon? Hindi. Anong ibig sabihin ni Sara? Dapat pag-file mo ng impeachment sa kanya, nandun na lahat ng mga ebidensya sa kanya. Hindi. May mga lilitaw pa dyan na bagong ebidensya at isusubpina yan. Bawal ba yon? Hindi. Parang kahit naman sa korte, ko halimbawa, ang nakikita kong matibay na ebidensya ay yung records ng land ng Register of Deeds, yung record ng titulo ng lupa. So anong gagawin ko? Magre-request ako, magmo-motion ako sa judge na kung pwede isubpina yung ROD, yung Register of Deeds. Anong subpina? Ducis tecum. Ibig sabihin yung Register of Deeds mismo, yung Register of Deeds ay mag-appear sa korte. Pangalawa, subpina. Hindi, subpina pala ad testificandum kasi magti-testify. Tapos dalhin yung titulo ng lupa. Subpina, ducis tecum. Ang may power na magsubpina noon, korte. Si ako, hindi ko kayang isumpina yun. Wala nang abogado ako, pwede akong magsubpina. Hindi, ang mag-o-order ng subpina ay ang korte. Ganyan din yan. Ibig sabihin, yung mga nag-file ng impeachment kay Sara, mga private citizens yun, civil society, hindi sila pwedeng magsumpina. Sino ang magsusumpina ng mga records?
ng mga salin yung Kamara, yung House of Representatives. At bakit may power ng ganun ang House of Representatives? Ang mag-i-initiate, sino ba ang mag-i-initiate ng impeachment complaint? Sige nga, anong nakalagay sa Constitution? Sino ang mag-i-initiate ng impeachment complaint? House of Representatives. Hindi naman judge ang House of Representatives. Hindi pwedeng maghanap ng ebidensya ang judge. Sino ba ang judge? Ang korte. Pero ito, prosecutor ito eh. Ibig sabihin, pag natuloy ang impeachment ni Sara, ito ang mag-uusig. Sino ang maglilitis kay Sara? Senado. Impeachment court eh. Pero sino ang mag-uusig sa kanya? Taga-sakdal. Itong Kamara. Kaya itong Kamara ngayon, may power ito na mag-imbestiga, magtipo ng ebidensya. Power ng Kamara yan. Kasi sila yung nag-i-initiate ng impeachment complaint. Ano ba ito? Ha? Ang sinasabi kasi nila, parang ang ibig nilang sabihin, dapat pagsimula pa lang ng impeachment complaint, kumpleto na lahat ng ebidensya. Hindi. Pwede naman na ang ebidensya mo hindi pa kumpleto, pero dapat sapat na, sufficient. Pero kung may mga bago pang ebidensyang matitibay na pwedeng ma-produce, pwedeng isubpi na yon. Ang mahirap kung nag-file ka ng impeachment, wala kang ebidensya. Mayroon na. Kaya lang, may nakikita pang mga dapat pang ma-produce na ebidensya. Kaya gagamitin mo ngayon yung subpi na power ng Kamara. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.